Rico, ngayong gabi na ito, babawiin natin si Bert kahit anong mangyari. Kailangan natin ibuwis ang ating buhay upang makuha ang isa nating kapamilya. Dalhin mo itong buntot pagi na ito. Ang buntot pagi na ito ay punong-puno ng usal. Sa oras na tamaan ang mga bangkilan dito, siguradong babawian sila ng buhay. Bukod pa dyan, ito pang langis na ito. Bago ka lumaban, ipahid mo ito sa buntot pagi upang mas lalong madagdagan ng lakas ang gamit na ipanglalaban mo sa mga bangkilan. Sa lakad natin na ito, Rico, itaya mo ang buhay mo. Lahat ng mga naipamana ko sa iyo, gamitin mo. Dahil sa oras na hindi mo ito nagamit at nag-alangan ka, ikaw ang mawawala sa mundong ito. Tandaan mo, Rico, napakadelikado ng lakad natin na ito. Walang sino mang dapat na makaalam nito dahil sa oras na malaman ng ibang tao ang pupuntahan natin, tiyak na mabubulabog ang lahing bangkilan. Kung sakali, buhay pa si Bert, baka mamaya, bigla nila itong kitilan ng buhay. Naiintindihan mo ba ako, Rico? Opo, Lolo. Gagawin po natin ang lahat upang mabawi si Bert. Kawawa naman yung kapatid ko. Pwede bang ipaalam ito sa kanya, Lolo? Hindi, Rico. Hindi. Tara na. Magsimula na tayong maglakad. Habang naglalakad sila Lolo Rico papunta sa lugar ng mga bangkilan, nararamdaman nila sa paligid na parabang napakaraming nakatingin sa kanila. Lo, shh, wag kang maingay, Rico. Maraming nagmamasid sa paligid. Diretso ka lang sa lakad. Akong bahala dyan at ang gabay kong diwata. Sige po, Lolo. Sa kanilang paglalakad, ginagawa pala ng aming lolo, kinakausap niya pala sa kanyang isip yung gabay niyang diwata. Kaya ang nangyayari, nagagawang itago ng diwata sa paningin ng mga nilalang sa paligid sila Lolo Rico at Lolo Embong, hanggang sa narating na nila yung mismong lugar ng mga bangkilan. Pero bago sila makapasok sa nasasakupan na bakuran nito, umuusal si Lolo Embong. Nagtataka naman ang aking Lolo Rico kung ano ba yung usal na ginagawa ni Lolo Embong. Lolo, Rico, wag ka munang maingay. Huwag mo kong abalahin sa gagawin ko dahil kailangan ko magbakod upang hindi tayo mas lalong maramdaman ng mga bangkilan dyan. Yung mga bangkilan na naririto sa kanilang bakuran, mas malalakas ito kumpara doon sa mga nakalaban natin nung nakaraang gabi. Ikaw, magbakod ka na rin. Tiyakin mo na yung bakod mo ay hindi masisira ng mga bangkilan dahil ang mga bangkilan na ito, kaya din nilang gumawa ng pangontra sa ating mga bakod. Pagtapos ni Lolo Embong umusal, humakbang na ito papasok sa mismong bakuran ng mga bangkilan. Tapos, napansin niya na yung isang bangkilan na nakatayo hindi malayo sa kanila. Parang napalingon ito doon sa kanilang kinatatayuan. Andyan na ang mga bisita. Andyan na ang mga bisita. Humanda na kayo. Hindi tayo nagkakamali. Darating sila ngayon upang bawiin ang ating bihag. Anong akala ninyong dalawa? Hindi namin kayo naaamoy. Tandaan ninyo,
kung ano mang merong pangontrang dala ninyo. Lahat yan ay baliwala dito dahil sa aming bakuran. Naririto ang lahat ng klase ng pangontra sa mga kalaban. Nariyan na ba sila? Sige, papasukin mo. Papasukin mo ang mga bisita. Wika ng isang napakalaking bangkilan na nakatayo doon sa halikuran nitong isang bangkilan na nagsasalita. At kung hindi nagkakamali ang aking Lolo Rico, ito yung mismong pinuno dito sa kanilang lugar. At ang sabi pa nun, pumasok kayo sa aming lugar. Huwag ninyong hayaan na makatakas ang mga yan. Patayin sila, pati ang kanyang gabay na diwata. Wika pa nito. Nang dahil dun, alam na ng aking Lolo Embong at Lolo Rico na nakikita pala sila ng mga ito. Kahit sabihin pang meron silang ginawang usal pang bulag, hindi pa rin maiiwasan na makita sila ng mga bangkilan. Sige, pumasok kayo dito. Pumasok kayo. Andi dito ang hinahanap ninyo. Matagal na namin kayong inaantay. Napakatagal ng oras ngayon. Sabik na kami. Sige, pumasok kayo mga bisita namin. Andi dito ang hinahanap ninyong kapamilya ninyo. Pasok. Ani mo'y nagsasalita sa galit yung isa pang bangkilan. Tapos, nakita ng aking Lolo Rico at Lolo Embong na marami pala silang mga nakatayo doon sa bandang madilim. Tapos, yung dami nila na yun, lahat sila lumihis. At sa likod nun nandoon si Bert. Nakatali ito sa isang kahoy na nakapakrus. Humihingi ito ng tulong at umiiyak habang nagmamakaawa sa mga bangkilan. Napalayain na siya. Huwag ka nang magtago. Alam ko, tanda na riyan ka, tanda. Kabisado ko yung presensya mo, tanda. Hindi ba? Nagkita na tayo nung nakaraang gabi. Alam ko naman na naririto ka na. Kahit anong tago mo, kahit anong usal mo, nararamdaman ko, tandang Embong, naririto ka sa aming bakuran. Wika pa ng isa pang bangkilan. At ito pala yung bangkilan na kanilang unang nakalaban nung isang gabi. Kaya ang sabi ng aking Lolo Rico sa aking Lolo Embong, Lolo, alam na nilang naririto tayo. Ano pong gagawin natin, Lolo? Wala na tayong magagawa kung hindi magpakita sa kanila. Unti-unting naglalakad yung dalawang lolo ko patungo doon sa napakaraming helera ng mga bangkilan. Tapos nun, nagsalita na si Lolo Embong. Pasensya na kayo mga kaibigan. Pumunta kami rito upang hindi makipaglaban sa inyo. Pumunta kami rito upang bawiin yung aking apo na si Bert. Pagpasensyahan nyo na kung nagulo namin ang mga tahimik ninyong buhay. Wala namang kaming planong makipagdigma sa inyo. Sa totoo niyan makikiraan lang sana yung aking apo at ang aking pamangkin sa hindi inaasahang pagkakataon. Bigla namang nadaanan niya ang inyong lugar. Wala kasing ibang daan papunta sa baryo na yun kung hindi ang mismong lugar ninyo. Nakikiusap ako sa inyo mga kaibigan kong bangkilan. Palayain nyo na kami. Hayaan nyo kaming mamuhay at hindi namin kayo guguluhin kahit kailan. Hindi pwede yun. Hindi. Sinimulan nyo ang kaguluhan. Pwes, kami ang tatapos sa mga kahibangan ninyo. Alam namin, Embong, noong araw pa, ikaw ay isa sa kumakalaban sa aming lahi. Natigil lang ito noon pero ngayon,
Ito na ang kasunod na digmaan na sinimulan mo ba noong araw pa? Wika ng isang bangkilan. Sumagot naman uli ang isa pang bangkilan. Ang sabi nun, "Kilala kita, Embong. Kilalang kilala kita. Ikaw yung tinatawag ng mga kapwa mo na Apo Embong. Si Apo Embong na kilalang pumapatay ng mga lahing aswang noong araw pa. Sabi ko na nga bang magkukrus muli ang ating landas, at sa pagkakataon na ito, kami na ang lamang sa labanan dahil hawak namin ang isa mong alas." Kung ganon, wala na akong magagawa kung hindi gamitin yung nag-iisa kong alas. Pagkatapos ito sabihin ni Lolo Embong, lahat ng mga bangkilan na naroon, pinalibutan sila nito. Habang nakapalibot ang mga bangkilan sa kanila, wala silang ginawa kung hindi tumawa. At tuwang-tuwa sila dahil makakakain daw sila ng isang tao na merong kakayahan sa kanan. Animoy para silang nagdidiwang dahil sa oras na mapatay nila si Lolo Embong, animoy lalakas daw ang kanilang mga kapangyarihan. Dagdag panong iba roon, si Lolo Embong daw ay matagal na nilang gustong patayin dahil utos daw ito ng kanilang Panginoon na mas nakakataas di hamak sa kanila. Napansin naman ni Lolo Rico na yung mga bangkilan na ito ay walang hawak na kahit anumang armas na pwedeng ipanglaban sa kanila ni Lolo Embong. Lolo, napansin niyo po ba? Halos walang hawak na armas ang mga bangkilan na ito. Paano po sila makipaglaban? Anong gagamitin nilang uri upang tayo labanan? Hindi sila lumalaban ng may hawak na armas, Rico. Ang ginagawa ng mga yan, purong usal lang. Sa pamamagitan ng usal, dito sila nabubuhay at dito rin sila mamamatay. Hindi tayo papayag na ito na ang katapusan natin. Ano man ang mangyari, pipilitin nating makalabas dito na dala na natin si Bert. Iginayak na ni Lolo Rico yung kanyang buntot pagi, sabay pahid dito ng langis. Nung makita ito ng mga bangkilan, mas lalo pa silang tawa ng tawa at sinasabi ng mga ito na hindi raw uubra sa kanila yung walang kwentang hawak ni Lolo Rico na buntot pagi. Yan lang ba ang dala mo? Sa palagay mo, uubra sa amin yan? Hoy, mahina yan. At kung inaakala mo, tiwalang-tiwala ka dahil punong-puno ng dasal yan, dyan ka nagkakamali. Ang dasal na nakakarga dyan ay kaya naming kontrahin sa isang ihip lamang. Huwag kang kampante. Baka mamaya sa'yo tumama at yung lason niyan pumaikot sa buong katawan mo at sumama sa dugo mo. Ikaw ang mamamatay, Rico. Dagdag pa na panglalait ng isa pang bangkilan. Nung akmang lalapit na sila kay Lolo Rico at sa aking Lolo Embong, muling tinawag ni Lolo Embong yung kanyang gabay na diwata. At paglabas nito sa harapan ng mga bangkilan, nakita ni Lolo Rico sa muka ng mga ibang mabababang uri ng bangkilan yung takot. Kaya ang sabi ng aking Lolo Embong, "O ano? Ano na? Tignan nyo ang inyong mga sarili. Para kayong mga dagang takot na nakakita ng napakalaking pusa." Ang sabi daw ni Lolo Embong. Yung iba naman na mga bangkilan na nasa antas na ng mataas, hindi raw ito maatras, pero kita mo sa mukha nila yung parabang medyo nasisindak din naman sila dahil sa nakikita nila na andoon na sa harapan nila yung gabay na diwata ni Lolo Embong. Nagwika yung gabay na diwata ni Lolo Embong. Ang sabi daw nito, "Kayong lahat ng mga bangkilan na naririto ngayon,
Huwag din kayong kampante sa sarili ninyo. Baka hindi nyo nalalaman. Yung mga kalahi nyo ay kaya kong utusan upang labanan kayo. Hindi ako nagbibiro. Sige, subukan natin. Ikaw na pinuno ng mga bangkilan dito sa lugar na ito. Sumugod ka. Tignan natin kung sino mismo ang kakalaban sa iyo. Matapos yon sabihin ng diwata, yung kanyang kamay ay winagayway nito sa hangin. At hindi nagtagal, napansin ng aking Lolo Rico at Lolo Embong na merong bumaba mula sa kalangitan. Ito ay isang uri din ng aswang na kung tawagin ay uwak-uwak. Ang uwak-uwak po, Commander, ay isa sa mataas na uri din ng mga aswang. Ito ay namamagitan sa away ng mga kapwa nila lahi. Nagwika daw yung dumating na uwak-uwak na ito. At ang sabi, Anong kaguluhan ito? Anong klaseng kaguluhan ang nagaganap sa lahi ng mga bangkilan? Bakit kailangan akong tawagin upang mamagitan? ang sabi daw ng uwak-uwak na aswang na dumating. Sumagot naman dito ang aking Lolo Embong. Kaibigang uwak-uwak na tagapamagitan sa mga lahi ng aswang. Ikaw ay tinawag dito ng aking gabay upang mamagitan sa gulong ito. Alam kong labas ka sa kaguluhan na ito dahil ang pwede mong panghimasukan yung mga kapwa ninyo. Ngayon tinawag ka ng aking gabay upang mamagitan at ibigay sa amin ang aking apo na si Bert na kanilang binihag. Kagalang-galang na uwak-uwak, nakikiusap ako sa iyo na kausapin mo ang inyong mga kalahi na huwag lumaban ng digmaan at makipag-usap na lang ng maayos. Ganun ba? Sige, akong bahala. Ayaw din namin ng kaguluhan pero susubukan ko pa rin kung ano ang magagawa ko. Tapos nun, yung uwak-uwak na dumating ay kinausap yung mga pinuno ng bangkilan. Pumunta sila sa likod upang hindi marinig ang kanilang pag-uusapan. Makalipas ang 20 minuto, dumating uli sila. Sa pagkakataon na ito, inaasahan ng aking Lolo Embong na maaayos na ang kaguluhan na ito at ibibigay na ng lahing bangkilan si Bert. Pero hindi ganon ang nangyari dahil pinanigan ng uwak-uwak na tagapamagitan yung kanilang kalahi. Kaya ang nangyari, yung uwak-uwak kanina ay umalis at lumipad. Tapos, yung mga bangkilan na naiwan doon, humarap muli kay Lolo Rico at Lolo Embong. Akmang lalaban na sila dahil parabang nakakuha sila ng hudyat mula sa uwak-uwak kanina. Nagsalita namang muli yung gabay na diwata ni Lolo Embong. Ang sabi, hindi sila nakumbinse ng uwak-uwak na sumuko o huwag lumaban. Sa halip ay binigyan sila ng hudyat nito upang lumaban. Wala na tayong magagawa kung hindi labanan ang mga bangkilan na ito. Huwag niyo silang gagamitan ng anumang bagay na matulis dahil sa oras na tamaan sila nito, babalik lang ang kanilang mga katawan. Hindi sila maaano at hindi sila mamamatay sa pamamagitan ng mga matatalim na bagay. Ang wika daw ng gabay na diwata ni Lolo Embong. Matapos nun, naglabas daw ng isang napakahabang latigo yung diwata at ibinigay ito kay Lolo Embong. Tapos, ang sabi pa raw ng diwata ay gamitin ito upang ipanglaban sa mga bangkilan. Mas malakas daw ito ng 3 beses kesa sa hawak na buntot pagi ni Lolo Rico. Ang sabi pa raw ng diwata, Embong, gamitin mo ito upang mapatay mo sila.
Mas malakas ito ng 3 beses kaysa sa hawak na buntot pagi ng iyong pamangkin na si Rico. Bago sila magsimula sa labanan, nagsalitang muli ang isang bangkilan. Sa laban na ito, kung sakaling makapatay ka ng 10 sa amin, sige, ibibigay namin sa inyo ang inyong sadya dito. Maligaya at maluwag ninyong makukuha si Bert pag sa oras makapatay ka ng 10. Pero pag hindi ka nakapatay ng 10 sa amin, hindi mo siya makukuha at kayo ang papatayin namin. Ganun ba? Walang problema. Pagkatapos sumigaw ni Lolo Embong nun, agad niya hinataw ng latigo yung nagsasalita kanina. Hindi ito tinamaan dahil sobrang bilis daw kumilos nito. Pero tumama ito doon sa isang bangkilan na nasa likuran nun. Nung tamaan daw yung likod nito, agad daw ito nagsugat. At ang pinagtataka dito ni Lolo Rico, yung latigo na naihampas ni Lolo Embong sa isang bangkilan. Nung tumama ito sa katawan ng bangkilan, unti-unting napuputol yung katawan ng mga aswang na bangkilan. Kaya ang sabi dito ng aking Lolo Rico, Ganun lang pala kayo. Mahihinang nilalang. Yan lang pala ang katapat ninyo. Sige, Lolo Embong, hampasin mo yung mga bangkilan na yan upang matapos na ang kanilang mga kahibangan. Ang sabi daw ni Lolo Rico. Matapos niyang sabihin yun, yung hawak niyang buntot pagi ay ihinampas niya na rin sa mga bangkilan na sumusugod sa kanila. Yung ibang mga bangkilan naman, sinugod daw yung diwatang gabay ni Lolo Embong, pero bago pa sila makasugod, iwinagayway muli nito yung kanyang kamay sa ere. At hindi nagtagal, nakakita sila ng isang dambuhalang paru-paro na kulay pula. Yung mata nito ay nagliliyab ng apoy. Tapos bumubuga ito ng mga apoy at tumatama sa mga lahing bangkilan. Yung tatamaan nito ng mga bangkilan ay agad nagiging abo. Tapos nun, yung diwata ay naglabas ng isang kulay puting roses at saka niya hinipan. Pag-ihip nito, napansin ni Lolo Rico na yung ibang bangkilan na tumatakas sa labanan ay isa-isang bumabagsak. Hindi alam ni Lolo Rico kung anong klaseng mahika ang ginagamit ng diwata. Basta natutuwa siya sa kanyang nakikita dahil yung kanilang mga nakakalaban ay mga nagsigsimatayan sa pamamagitan ng pag-ihip ng diwata doon sa hawak niyang roses na kulay puti. Dagdag pa ni Lolo Rico na yung ibang mga bangkilan ay lumuluhod na at nagmamakaawa sa diwata na wag silang papatayin. Pero yung pinakapinuno nila, galit na ito at sinasabihan niya yung kanyang mga kalahi na walang susuko. Dahil sa lahi daw ng aswang sila ang pinakamalakas. Wala pa raw diwata na nakapagpasuko rito at hindi raw sila papayag na isang ordinaryong diwata lang ang tatalo sa lahi ng mga bangkilan. Yung mga bangkilan na lumuluhod sa harapan ng diwata, binubugahan ito ng apoy na nagmumula doon sa paru-paro na tinawag ng gabay na diwata ni Lolo Embong. Lahat ng tatamaan na mga bangkilan ay nagiging abo. Kaya lahat na lang sila naging abo na at bigla na lang naglalaho sa gitna ng labanan. Maliban lang sa ibang mga matataas na uri ng mga bangkilan. Dahil pag sila ay binugahan ng apoy, agad silang nakakalihis at nakakagawa sila ng paraan upang malapitan yung paru-paro sa itaas. Nagugulat na lang si Lolo Rico dahil yung isa andoon na sa itaas ng dambuhalang paru-paro. Pilit na pinuputol ng isang bangkilan yung pakpak ng paru-paro pero dahil sa malakas yung paru-paro na ito
at malaki siya. Pag ito ay bumaligtad sa ere ay nahuhulog yung bangkilan na nasa likuran niya. Halos walang magawa yung lahing bangkilan kaya ang nangyari, umatras na sila sa labanan at nagwiwika yung isang bangkilan ng, Sige, kunin niyo na si Bert. Suko na kami. Pero ito ang tandaan mo, Rico, Embong, at Pakailamero na Diwata. Hindi pa tayo tapos. Meron din kayong araw sa amin. Unti-unting nawawala yung mga bangkilan na naiwan sa labanan. Pumunta sila sa likod ng isang napakalaking gubat at saka nagtago. Si Bert naman, kinuha ni Lolo Rico. Pagtingin ni Lolo Rico kay Bert, si Bert ay dugo-dugo yung muka. Tapos yung bunganga nito, may lumalabas dito na parang kulay itim na tubig na napakalapot. Bert, Gising! okay ka lang? Bert, Buhatin mo na lang muna siya. Iuwi natin sa bahay. Huwag kang mag-alala. Okay lang siya. Maaaring napakain na si Bert ng pagkain ng mga bangkilan pero magagawan pa yan ng paraan. Hindi pa siya magiging aswang sa ngayon. Bago siya maging aswang, gagawan natin ito ng paraan at tatanggalin natin yung pinakain ng mga bangkilan na ito. Tutulungan tayo ng gabay kong diwata, hindi ba? walang problema, Embong. Tutulungan kita dahil sa bisa ng utos mo, ako ay susunod. Ikaw ang aking binabantayan at utos ng aming Panginoon na ikaw ay pangalagaan. Lahat ng utos mo ay aking susundin na naaayon sa tamang pamamaraan. Ang wika daw nung diwata. Habang buhat-buhat ni Lolo Rico si Bert, nang sila ay naglalakad, sinabi ni Lolo Embong na huminto muna sila dahil nararamdaman daw ni Lolo Embong na merong kakaiba sa paligid. Sandali! Huminto muna tayo. Bakit po, Lolo? Ano pong meron? Sandali lang to, Rico. Alam ko nariyan ka tagapamagitan na uwak-uwak. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa iyo kung hindi mo na kumbinse ang mga kalahi mo. Lumabas ka dyan. Kausapin mo ako ng maayos. At hindi nagtagal, yung tinatawag ni Lolo Embong na uwak-uwak ay nagpakita sa kanila. Ang sabi daw nun, Pasensya ka na kanina, Apo Embong. Hindi ko na kumbinsi ang aking kalahi. Kagaya ng sinabi mo kanina, dapat ay labas ako dito dahil hindi ko naman kalahi ang naglalabanan. Hindi ko sila nakumbinsi na ibigay sa inyo ang inyong pakay sa kanilang lugar. Ipagpatawad mo, Apo Embong. Walang anuman. Ayos lang yun. Ang importante sa amin ngayon, nakuha na namin ang aming pakay. Huwag kang mag-alala, kaibigang uwak-uwak. Wala akong galit sa iyo. Ginawa mo naman ang lahat siguro, hindi ba? Oo naman. Ginawa ko ang lahat kanina upang mamagitan, kaya nga lang nang dahil sa hindi nasakop ito ng aking kakayahan, hindi pumayag ang lahing bangkilan na patigilin ang labanan na namamagitan sa inyo. Kaibigang uwak-uwak, ang aking apo na si Bert ay napakain ng pagkain ng inyong kalahing bangkilan. Maaari mo ba kaming tulungan upang maalis ang sumpa na itinanim nila sa aking apo? Pasensya ka na, Apo Embong. Yung ipinakain nila ay wala kaming karapatan na tanggalin o tulungan ang sino man
Sa oras na ito ay aking gawin para ko na rin isinubo ang buong lahi namin na uwak-uwak. Kung ano man ang plano ninyo kung paano ninyo aalisin ang ipinakain sa kanya ng mga bangkilan, kayo nang bahala. Hindi ko isusubo ang aking buong lahi upang makipaglaban sa mga bangkilan. Kayo na ang bahala dyan, Apo Embong. Aalis na ako. Nagpatuloy sa paglalakad si Lolo Rico at si Lolo Embong. Ramdam ni Lolo Rico na sobrang daming nakapaligid sa kanila na iba't ibang klase ng mga nilalang. Kaya ang sabi daw ni Lolo Embong, Rico, yung mga nilalang sa paligid ay natutuwa. Natutuwa sila dahil meron na namang nilahian ang lahi ng mga bangkilan. Pero ang hindi nila nalalaman ay kaya natin ito gawan ng paraan upang maalis yung nilagay nilang sumpa sa aking apo na si Bert. Kayong mga nilalang na nakatingin sa amin ngayon, huwag kayong matuwa at kung inaakala ninyo na magiging aswang din ang aking apo, diyang kayo nagkakamali. Tandaan ninyo, ako si Apo Embong, ang ginagalang ng kabilang tribo na dating namumuno sa kanila. Meron akong kakayahan upang ibalik sa normal ang tao na nilalahian ng mga bangkilan upang maging aswang. Kung kayo man ay nakikiisa sa nakikita ninyong tagumpay, diyan kayo nagkakamali. Hindi matatawag na tagumpay ang ginawang kamalian ng mga bangkilan. O ngayon, sinong matapang sa inyo na haharang sa amin ni Rico? Lumabas na rin kayo bago pa kami makauwi sa aming bahay dahil hindi ako natutuwa sa mga pinapakita ninyo sa amin ngayon. Ang sabi daw ni Lolo Embong habang galit na sumisigaw sa gitna ng kagubatan. Ganun pa man, walang sino mang nilalang ang nagpakita sa kanila upang sila ay labanan. Pagdating nila sa kanilang bahay, ang sabi daw ni Lolo Rico kay Lolo Embong, Lo, paano po natin ibabalik sa normal itong si Bert? Paano? Ano pong kakayahan ang gagamitin po natin? At saka, meron po ba akong papel dito? Sabihin niyo po Lolo hanggat maaga, kahit anong oras, anong araw, kahit pagod ako Lolo, gagawin natin ang lahat. Ipag-utos mo sa akin ang papel ko Lolo upang maibalik si Bert sa dati niyang pagkatao. Ang sabi daw ni Lolo Rico, wala tayong ibang gagawin Rico. Antayin natin bumalik yung gabay kong diwata. Meron siyang dalang lunas upang maipainom natin kay Bert. Ito lang ang ating paraan upang maibalik siya sa dati niyang pagkatao. Sige po Lolo, mag-aantay po ako. Pupunta muna ako sa aking kapatid at sasabihin ko sa kanya na naririto na sa atin si Bert. Nakararating lang niya. Gusto kong maging panatag ang isip ng aking kapatid. Naaawa po ako sa kanya Lolo. Hindi pwede Rico. Huwag mo munang sasabihin sa iyong kapatid na naririto na si Bert. Gusto kong iharap si Bert sa kanyang nanay at tatay na nasa dating katauhan na niya. Ayokong makita niya yung gagawin nating panggagamot dito kay Bert. Antayin natin dumating yung gabay kong diwata mamaya. Sigurado ako nakakuha na yun ng lunas na nagmula pa sa kanilang mundo. Lolo, sigurado po ba kayo yan? Baka po huli na tayo. Sa tagal po ng oras na hindi natin nakasama si Bert, baka po umepekto na yung pinakain nila rito. Huwag kang mag-alala Rico. Ipanatag mo lang yung sarili mo. Magtiwala ka sa gabay kong diwata. Lolo, anong oras pa po darating yun? Lolo, baka po. Hindi na naituloy ni Lolo Rico yung kanyang sinasabi kahit sabihin pang siya ay nag-aalala na.
Dahil yung gabay na diwata ni Lolo Embong ay lumitaw na. Ang sabi daw ng diwata, "Embong, dala ko na ang lunas na makapagpapagaling sa iyong apo na si Bert. Heto na ang sagradong tubig. Ipainom mo ito sa kanya. Tapos nun, wag mo siyang gigisingin. Hayaan mo lang siyang kusang dumuwal at ilabas niya ng kusa yung mga naipakain sa kanya ng mga bangkilan." Maraming salamat sa iyo, gabay ko. Talagang maaasahan ka sa lahat ng bagay. Sige, ipapainom ko na ito kay Bert. Ipinainom daw ni Lolo Embong yung dala ng diwata na isang sagradong tubig. Matapos nun, si Bert ay bigla na lang dumuwal, pero tulog pa rin siya nung mga oras na ito. Duwal daw ng duwal si Bert hanggang sa nakita na lang nila na may isinuka daw si Bert na isang patay na kiti na kulay itim. Halos wala pa raw itong balahibo at yung mata raw ng kiti na ito medyo dumidilat pa, pero ang ginawa daw dito ni Lolo Embong, pinutol yung ulo ng kiti at saka ito sinunog. Wika pa raw nung gabay na diwata ni Lolo Embong, "Huwag ka nang mag-alala, Embong. Ang dala ko ay isang napakasagradong tubig. Ang sagradong tubig ay maraming nagagawa, hindi lang sa pagbabalik normal na itsura ng mga tao. At hindi lang yun, marami pang iba. Kung sakaling dumating ang panahon na kakailanganin mo uli ang sagradong tubig na galing sa aming mundo, magsabi ka lang at tawagin mo lang ako, Embong, pag sa oras na kailangan mo ako." Biglang nawala yung diwata, sabay nun sa pagdilat ni Bert, at gulat na gulat si Bert kung bakit naroon na siya sa bahay ng aking Lolo Embong. Kaya ang sabi raw ng aking lolo, ganito, Oh! Gising ka na pala. Abay, katagal mo natulog ah. Halika na nga. At saka, hindi ka pa yata kumakain ano? Ang layo ng nilakbay mo. ang sabi raw na pabiro ni Lolo Embong. Ang sagot naman dito ni Bert, Lolo Embong? Tito Rico? Totoo po ba itong nakikita ko? Kayo na yung nasa harapan ko? Kasi ang huling naaalala ko po may ipinakain sa akin yung mga aswang. Anong aswang ang sinasabi mo? Walang aswang. Hindi totoo yung mga nakita mo. Saka, ang haba ng tulog mo, Bert. Ano ka ba? Nananaginip ka lang. Andito ka sa aking bahay. Dito ka natulog. Kalimutan mo na yung mga nakita mo. Okay? Sige po, Lolo Embong. Pilit inaalis ni Lolo Embong sa isip ni Bert yung mga nangyari. Pinalalabas lang ni Lolo Embong na hindi totoo yung mga nangyari. Nang dahil doon, balik na uli sa normal yung buhay ni Bert. Tapos po, Lolo Rico, ano pong kasunod po ng kwento po na yun? Marami pa, Apo. Hindi lang yon. Pero, ito yung unang yugto ng kwento ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kukwentuhan pa kita. Pero wag mo na ngayon ha. Magpahinga muna tayo. Pwede ba, Apo? Sige po, Lolo. Uwi po muna ako, Lolo Rico. Sige, Apo. Mag-iingat ka ha. Ikamusta mo nga pala ako sa nanay mo ha. Opo. Commander, ito po yung unang yugto ng email ko sa iyo na kwento po sa akin ng aking Lolo Rico. Siya nga pala, hindi pa ata ako nakakapagpakilala sa iyo. Ako nga pala si Diego. Go for short. Go kasi ang tawag nila sa akin. Huwag ka po mag-alala, Commander. Marami pang kasunod ang kwento na ito. Ang lahat pong ito ay kwento sa akin ng yumaong na Lolo Rico ko.
Maraming salamat po sa pagbibigay buhay ng kwento ng aking mahal na Lolo Rico. At hindi lang yon, Commander, maging yung kwento ni Lolo Embong na kung tawagin pala sa amin noon ay Apo Embong. Si Apo Embong ay si Lolo Embong. Siya pala ay kilala talagang manggagamot sa amin at pinamumunuan niya ang isang tribo na halos ang nakatira ay puro mga antingero. Ayos! Ang ganda ng kwento ni Diego. Go for short ang lupit, ayos ah. Satisfied po ba kayo sa aking pagnanarrate? Kung hindi po, pasabi po ko may pangit po at babaguhin po natin yung style po ng pagnanarrate po natin. Yun lang po. Maraming salamat po sa sumubaybay po sa kwento po na ito at asahan daw po natin na meron pang kasunod ang kwento na ito at hindi lang kay Lolo Rico, pati na rin po kay Lolo Embong. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayong lahat. Bye-bye!